Lord, maraming salamat po, Panginoon. Itinataas ka po namin sa mga oras na ito, Panginoon. Ikaw po ay aming niluluwalhati, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kami ay magtipon-tipon, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon, at itaasan ng iyong pangalan, Panginoon. Lord, kami po ay nananalangin, Panginoon, na sana po ay kami po ay bigyan niyo po ng focus, Panginoon, na kami po ay bigyan niyo ng atensyon, Panginoon, na kami po ay makapag-focus lamang, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng oras para po makinig sa iyo, Panginoon. Ng quiet time, kahit kami po ay may mga katabi, Panginoon. Quiet time upang kami ay makarinig sa iyo, Panginoon. Maintindihan namin ang nais mong sabihin sa aming lahat, Panginoon, at tumimo ito sa aming mga puso, Panginoon, at sa aming pag-uwi, Panginoon, ay madala namin ito. Lord, ako rin po ay nananalangin. Panginoon, nagamitin mo po ako, Panginoon. Ikaw po ang maitaas sa araw na ito, Panginoon, at hindi po ako, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong mga salita para po ang lahat sa amin, Panginoon, kami pong lahat ay mapabago, Panginoon, at maramdaman ang iyong pagmamahal, Panginoon. Ito po ang aming samot-dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. So, ayan po. So, ang topic po natin sa araw na ito ay patungkol sa sa the greatest love. Okay? Sino po dito ang nagmamahal? Sino po dito ang gustong mahalin? Ayan. So, sabi po, ang tao daw ay hindi lubos na iintindihan ang konsepto ng pagmamahal. Alam niyo po kung bakit? Dahil ang tao daw po, ang hilig daw po natin ay humanap ng nagmamahal sa atin dahil hindi natin alam kung ano ba ang tunay na pagmamahal. Hindi natin alam at hindi natin nararanasan. Sa paulit-ulit na paghahanap ng pagmamahal, sa paulit-ulit din nating nararanasan ng pagkabigo. Because we are getting disappointed sa mga bagay na kayang ibigay lamang ng tao. Kasi po ang tao may limitasyon. Ang tao po, meron lang hangganan kung ano yung kaya niyang ibigay sa tao. Hindi niya kayang ibigay ang mga bagay na wala siya. Dahil ang standard ng tao pagdating sa pag-ibig ay nakikita natin sa TV, sa social media, sa mga teledrama na napapanood, yung mga slow motion, may umuulan ng bulaklak. Yan po yung standard ng pag-ibig sa lupa o sa world. Na kung tutuusin, sobrang layo po nito sa kung ano ang tunay na pag-ibig talaga. Sabi natin, humans are not perfect. 'Di ba? Nakakalimutan po kasi ng tao na tayo ay hindi perpekto. Sino po sa atin, sabi nga natin kanina, sino ang gustong mahalin, sino ang gustong magmahal, halos lahat po tayo nagtaas ng kamay. And sino naman po ang gustong maranasan ang tunay na pagmamahal? Amen. And this is the standard of love that I know. But no human can give it to us, pero I know someone. Magsisimula po tayo sa John 3:16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay na ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Agape, the highest form of love that God gave us, it is the greatest love. Ito yung pagmamahal na una pa lang ay ipinaramdam na sa atin sa mga tao kahit pa tayo ay may kasalanan pa. Kahit pa ang lahat ay may galit sa puso. Kahit pa ang lahat ay hindi nagkakaunawaan. This is the love that I know. The love that will never disappoint me, that will never disappoint us. Hindi po tayo bibiguin ng pagmamahal na ito. Ang pagmamahal na kahit sa pinakamababa ng punto ng buhay mo, nandyan at hindi ka iiwanan. Pagmamahal na kaya magsakripisyo para sa ating lahat, kahit pa makasalanan ka. Pagmamahal na walang hinihiling na kondisyon noong ibinigay sa atin ito. Imagine kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon. It is big. Sobrang laki po ng pagmamahal ng Panginoon. And it is huge. You know, alam niyo po, natuto ako magmahal kasi may nagturo sa akin. Napakabuti ng Panginoon dahil tayo, o kahit tayo ay undeserving sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya pa rin po ito sa atin. Tinuruan niya pa rin tayong magmahal. He gave it to us. He suffered. He died. He rose again. Then we survived. Then we are saved. That is love. God is love. Ang Panginoon po ay pagmamahal. Ano ba ang unang hakbang para maipakita po natin na tayo ay natuto
Alam natin na, Lord, natuto na ako kasi minahal mo na ako eh. Ito na po yung gagawin ko. Ito na po yung ipapakita kong pagmamahal. Piliing tanggapin ang kanyang pagmamahal sa iyo. Una daw po, piliin natin na mahalin natin ang Panginoon. Binigay niya yung pagmamahal sa atin, then we choose. Tayo po ang mamimili. Kasi po pag hindi natin siya pinili, pag wala po tayong gagawing hakbang, wala po yun. Hindi po yun mangyayari. Kahit po mahal tayo ng Panginoon, kung hindi ka mag-i-step, kung hindi ka gagawa ng aksyon, wala pong mangyayari. Kailangan po gumawa tayo ng aksyon. Wala pong mangyayari kung nabasa lang natin, naunawaan, ngunit wala tayong kilos na gagawin. Because love is action. Gumawa ng pangako na sundin si Kristo, manalangin, humingi ng patnubay sa Diyos, at hayaang baguhin ka ni Jesus. Yun po yung mga pinakamagandang bagay. Yun po yung pagpapakita natin ng pagmamahal, pagbabalik natin ng pagmamahal sa Kanya. Tulad ng ibang relasyon, ito ay patuloy na pangako. Hindi po pwede na, Lord, eto magbabago ako ngayon, mangangako ako sa iyo, sa susunod na araw wala na. Ito po ay patuloy. Ito po ay pagsasabuhay ng simpleng katotohanan na araw-araw tayo po ay gagawa ng pangako sa Panginoon. Araw-araw po, kakausapin natin ang Panginoon. Hindi pwede na today, kakausapin ko ang Panginoon, magbabago ako ngayong araw, papakita ko yung pagmamahal ko, bukas hindi na. Ang pagmamahal po ay walang hangganan. Naniniwala po ba tayo doon? Wala pong hanggan ng pagmamahal. Wala pong limitasyon ng pagmamahal. Love is action. Mateo 22, verse 37 to 39. Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos na ang buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang problema po ay ito. Paano natin na mauunawaan ang dobleng utos ng Panginoon na ito kung hindi naman natin nauunawaan ang biblikal na ibig sabihin ng pagmamahal? Na kung ang pagmamahal na alam lang natin ay yung pagmamahal ng mundo. Mahihirapan po tayo na maunawaan kung ano ba yung sinasabi ng Lord. Kasi, Lord, paano ko naman mamahalin yung kapwa ko? Parang ang hirap naman nun na lahat talaga, Lord, walang exemption. Lahat talaga kailangan mahal ko, Lord. So sabi, ang pagmamahal ng Diyos at pagmamahal na tinutukoy sa Biblia ay iba sa pagmamahal ng alam ng tao. Ang alam nating pagmamahal ay isang matinding emosyon na resulta ng passive kind of love. Ano po yung passive kind of love? Ito po ay ang pagmamahal na nais lang ng tao na maramdaman, ma-feel lang, upang mapunan ang kanyang pangangailangan. Ito ay purong emosyon lamang. So kunyari, yung pagmamahal, gusto ko lang ma-feel. Kasi yun yung gusto ko eh. Yun yung fulfillment ko. Maramdaman yung pagmamahal. Tapos, wala nang mangyayari. Hahayaan ko na lang yung pagmamahal sa akin. Kasi yun yung gusto ko. And, ibig sabihin, ang pagmamahal sa mundo ay hindi sila kumikilos. Sa halip, sinahayaan lang nilang maramdaman nila ang pagmamahal. Kasi nga, ito ay emosyon na nais lang nila na madama. This is the love that the world knows. Ito po yung alam ng mundo. Ngunit ang pag-ibig sa Biblia ay hindi passive at purong emosyon. Ang pag-ibig sa Biblia na nagtuturo sa atin na sumunod sa mga utos na ito ay resulta daw po ng active love o aktibong tugon ng tao sa tapat na pananampalataya. Again, aktibong tugon ng tao na may tapat na pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. Ito daw po ay pagtugon sa pagmamahal. Kapag naramdaman mo sa passive love, kapag naramdaman mo, hayaan mo na. Sa'yo na lang yung love. Diba? Huwag kong i-share. Pero sa active love, kapag naranasan mo, kailangan mo siyang i-share sa tao. Ito ay bunga ng pananampalataya sa Panginoon. Kailangan may pagtugon. Hindi pwedeng ikaw lang nang ikaw yung nakaka-receive. Bumasa ka ng bumasa ng Bible. Pero, naramdaman mo yung, Lord, thank you, mahal na mahal mo ko. Pero, paano yung pagmamahal na ipapakita mo sa iba? Paano gagawin mo? Ikaw lang nakaranas. Lord, hindi ko na i-share, sa akin na lang to. 'Di ba? Sobrang, naman po nun, hindi maganda. Active love na ang ibig sabihin ay pagpapahayag ng pag-ibig sa pamamagitan ng aksyon at efforts. Sa halip na basta-basta lang nararamdaman.
At hindi ito resulta ng emosyon na meron ka. Ang Diyos ay hindi nakikitungo sa atin ayon sa nararapat sa atin. Dahil kung ito po ang basihan, hindi na tayo kailanman magkakaroon ng relasyon sa Kanya. Dahil we are all undeserving. Naniniwala po ba tayo? Ngunit, siya ay nakabatay sa kung sino siya. Ang Diyos ay pag-ibig at mahal tayo ng Diyos. Let's highlight po yung verse 39. Pwede po bang bumalik tayo ng dalawa? Sa Mateo po. Ayan, yung verse 39. Ayan. So sabi, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahal po ba natin ang ating kapwa? Okay, tignan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Okay, sabihin mo nga, I love you. Ayan, okay. So because of love, or the love that God gave us, kaya po nating ibalik, di ba? Dahil naranasan natin yung pagmamahal, kaya na natin mag-reciprocate o magbalik ng pagmamahal sa tao at sa Diyos. Diba po? So, maaari natin itong maibalik sa Kanya at sa taong nakapaligid sa atin. Hindi lang natin ito basta-basta na nararanasan. Huwag po tayong maging madamot. Again, the standard of love is God, and God is not selfish. Sinabi ni Jesus na ang pangalawang pinakadakilang utos sa katulad ng una. Dapat nating mahalin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Iyan ang puso na nais ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit pinagsama-sama po tayo ng Panginoon sa mundong meron tayo o sa church na ito. Bakit po tayo sama-sama dito? Lahat ng kanyang nilikha. Kaya tayo nandito dahil nais po ng Diyos na ang isang mundo katulad kung saan lahat ng kanyang taong nilalang at nilikha ay tumatanggap at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig. At ang ating kapwa ay gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kadalasan, karamihan po sa atin, alam ko naman po, mahal natin ang ating kapwa. Tama po ba? Kahit pa yan ay pamilya, kaibigan, o kahit sino man po, mahal po natin yan. Okay. Pero paano po kung isang araw, ang sabi po ng Diyos mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Pero, paano po kung isang araw, gumising ka, tapos, hindi mo na mahal ang iyong sarili? Paano kung hindi mo mahal una pa lang ang iyong sarili? At hindi mo pinapahalaga ng sarili mo? Paano nga ba? Habang ginagawa ko po ito, kahit po ako ay napapatanong, Lord, parang oo nga po, paano ko gagawin na mamahalin ko yung kapwa ko kung ako mismo ay hindi ko mahal ang aking sarili? Pero po, kailangan nating bumalik sa una, sa simula. Sabi po natin kanina, you can only give love if you felt love. Kung ano yung kaya mong ibigay, yun lang yung maibibigay. Yung kung anong meron ka, yun lang yung maibibigay mo. God loves us first. Ang Panginoon po ang unang nagmahal sa atin. What we need ay makinig sa Kanya, magtiwala sa Kanyang sinasabi, at ang pangunahing message ni Jesus, mahal niya tayong lahat. Mahal tayo ng Diyos sapagkat, sabi di ba, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. And in the beginning, noong ginagawa po ng Panginoon ang mundo, kasama po tayong ginawa. We are part of it. Kaya kasama po tayo sa mundo at sa sanlibutang Kanyang minamahal. Kaya po, wag po nating isipin na walang pagmamahal sa atin. Meron po. Meron pong pagmamahal sa ating mga puso. We are created because of the love of God. Ginawa po tayo dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Kaya po meron pong pagmamahal sa atin na kaya nating ibigay at ibalik sa iba. Next po. Sorry. Ayan, balik po tayo. Agape refers to selfless, unconditional, and sacrificial love. Ito po yung sabi ng dictionary. Pag sinabing selfless, hindi makasarili, unconditional, walang pinipili, sacrificial, kaya po natin magsakripisyo para sa pagmamahal. Often considered as the highest form of love. Exemplified, o ito po ay, ang example nito ay ang ating Panginoon para sa ating mga tao.
And let's highlight po yung next. And the love Christians are called to have for one another and even their enemies. Alam kong mahirap pong sundin ang utos na ito ng ating Panginoon. Imagine, paano po natin, Lord, ba't naman pati yung kaaway ko? Nung nakasalubong ko yun, hindi po ako pinansin, Lord. 'Di ba? Hanggang ngayon po, hindi ako pinapansin yan, Lord. So bakit ko siya mamahalin? Paano ko ibibigay yung pagmamahal ko? Sabi nga, batuhin mo ka man ng tinapay, ano pong ibalik? Garapon, wag po, masakit po yun. Batuhin ka man ng tinapay, bato muna. Ano ba yan? Kakamali pa. Batuhin ka man ng bato, batuhin mo naman ng, samahan mo pa ng kape para almusal. Okay po? Okay. Mula sa Ayan, pero may sinasabi po ang Diyos tungkol sa pag-ibig na ito, tungkol sa ating mga kaaway. Mula sa Romans 5:10. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya ang tayong mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo, amen, sa kaparusahan sa pamagitan ng buhay ni Kristo. Bakit dati po, kaaway din naman tayo ng Diyos, hindi po ba? Pero tumigil ba siya na mahalin tayo? Hindi. Tumigil ba siya na magkaroon ng pakialam sa ating lahat? Even sa story po ni Adam and Eve at the great flood ng Noah, na karamihan ay masasama at tinuring na tayong kaaway ng Diyos Ama, tumigil ba siya na magmahal sa atin? Hindi po. Sa tingin ko, yung flood na pinadala ng Panginoon, hindi yun dahilan dahil, ay kaaway ko kayo, kaya magpapadala ko ng flood. The flood is because He loved us. Gusto niya pong mabago ang mundo. Diba? Kaya rin siya nagpadala ng bahaghari. Hindi siya magpapadala ng rainbow kung hindi na tayo mahal. Diba? Kung ayaw niyang mawalan tayo, na gusto niya mawalan tayo ng pag-asa, diba? Hindi naman po yun ang gusto ng Panginoon. Kung hindi tayo mahal ng Diyos Ama, bakit niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa ating lahat? And this is the standard of love, yung hindi po namimiling pagmamahal. Ginagamit din ito upang ilarawan ng pag-ibig na dapat taglayin ng bawat isa, lahat po tayo, wala pong exemption, para sa isa't isa. Okay? Hindi lang po para sa atin, ha? Yung pag-ibig po dapat ay i-share natin sa iba. 'Di ba? Gaya ng ipinakita sa 1 Corinthians 13, ang kabanata tungkol sa pag-ibig. Paano ba dapat magmahal? So ito po yung title ng next natin, no? Sabi, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o magtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan kung di nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. So napakadami pong sinabi ng Panginoon sa kung ano ba ang pagmamahal na ibibigay natin sa ating kapwa. And this is the standard of love na sinasabi sa atin ng Panginoon. Lahat po yan po ay 14 na verbs. Okay, ano ba yung verbs? Action word. Magturo pa. Action word po, di ba? So, yung verb po, ibig sabihin, kailangan action. Kailangan may gawa. Di ba? Hindi siya sinabi na, papaliwanag ko lang kung ano yung pag-ibig. I-describe ko lang. Hindi po dinescribe ng Lord. Sinabi sa atin ng Lord, dahil siya ay action words, gawin mo. Kumilos tayo. Kailangan may pagkilos. Sabi, sa una, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis at mabait. Ang tunay ng pag-ibig ay hindi madalis sumuko kapag tayo ay may pagsubok. Kahit mahirap o may hinaharap na problema, mananatili tayong matatag. Ito rin ay nagpapakita ng kabaitan. Hindi nananakit ng iba, kahit words, kahit physical, kahit ano po yan, kundi nagpapakita ng malasakit at kabutihan. Hindi tayo marunong mainggit at hindi tayo hambog o mapagmataas na sabi, kapag may pag-ibig daw tayo, kahit yung katrabaho natin na promote, hindi ako maiinggit. Kung di magse-celebrate tayo, dahil yun tayo eh.
Yun yung pag-ibig. We celebrate kung ano yung na-achieve ng iba. Hindi yung maiinggit tayo sa kanila. Hindi rin ito mapagmataas at naghahanap ng papuri para sa sarili. Ay, gagawin ko to. Kasi gusto kong purihin nila ako. Hindi po ganun ang pag-ibig na tinuturo sa atin. Hindi bastos ang pag-uugali at hindi tayo makasarili. Ang taong nagmamahal ay may respeto sa iba, kahit ano pa po yan. Bata, matanda, o kaya kung anong babae, lalaki, we respect them. We respect each other at marunong tayong makitungo ng maayos. Hindi siya makasarili at inuuna lamang ang kanyang sariling kagustuhan. Hindi magagalitin at mapagtanim ng sama ng loob. Ang tunay ng pag-ibig ay hindi madaling magalit at mapikon. Ayan na, again hindi daw madaling magalit at mapikon. Joke lang. Okay po. Hindi rin ito nagtatanim ng sama ng loob, kundi marunong magpatawad. Okay? Kailangan tayong magpatawad. Diba? Sabi, magpatawad daw tayo. Okay? Hindi tayo natutuwa sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumasang-ayon sa mali at kasalanan. Nakita mo na nga, kunyari, yung kaklase mo, kala ko po mga bata. Okay? Nakita mo na nga, di ba, may gumagawa ng mali. Ay, i-tolerate natin to. Sige, okay lang yan. Gawin mo yan. Okay, hindi ko sasabihin. Okay, hindi po ganyan ang pagmamahal na itinuturo ng Panginoon, di ba? Sa halip ito ay nagagalak sa katotohanan at mga bagay na matuwid. Matyaga, nagtitiwala, lagi may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ang taong may pag-ibig ay may tiyaga at hindi sumusukot sa kabila ng pagsubok. Lagi siyang nagtitiwala, umaasa at handang magtiis upang mapanatili ang pagmamahal at pagkakaisa. Ito ang pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa atin pong lahat. Alam niyo po mga kapatid, nauunawaan ko po na medyo mahirap talaga. Lord, ang dami pala, no? 14. Pwede pa 3 lang, Lord? Hindi po. Bawal tumawad. Diba? Hindi pwedeng tumawad. Pero alam niyo po, kaya natin itong gawin. Kaya po natin itong lakaran. Naniniwala po ba tayo mabuti ang Panginoon? Sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, maaari nating ipinalangin na tayo ay turuan niya. Na tayo ay matuto ng ganitong pagmamahal. Amen po ba? Ito ang klase ng Ito ang klase ng pag-ibig na nais ng Diyos na taglayin natin sa ating buhay. Hindi lang sa ating pamilya, sa ating kaibigan, kung hindi sa lahat ng tao. Okay po? Sa lahat ng tao. Ang talatang ito po, yan po ay nagtuturo sa atin na ang buhay, ang tunay na pag-ibig ng tao ay higit pa sa emosyon. Ito ay isang desisyon at pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Kung lahat ng tao ay susundin ito, tiyak na mas magiging mapayapa at masaya ang mundo. Love that we will treat other people properly and fairly. Love that is according to His words. Ano nga ba ang tao kung walang pagmamahal? Naisip niyo po ba? Ano po ba pag walang pagmamahal? Diba? Wala po rin pa rin po ito sa 1 Corinthians 13, pero po babalik tayo kay 1-3. Kung makakapagsalita man ako sa iba't ibang wika, verse 1 po ito, ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw at pompyang na tumataginting. Nasabi po ito, naisulat po ito dahil sa verse 12 po, nag-aaway-away sila dahil sa special gift, sa spiritual gift po. Sabi po, ang taong walang pagmamahal ay tila walang saysay. Pag tayo daw po walang love sa ating mga puso, para tayong walang saysay. Ano man ang iyong galing at kayang gawin, ito po ay walang buhay. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kung gaano walang kabuluhan na kahit ang pinakakahanga-hanga pong spiritual gift na binibigay ng Panginoon, kung hindi naman po natin ito gagamitin ng may pagmamahal. 'Di ba? Maging ang bigay ng Diyos na gift sa atin ay walang saysay o magiging maingay na gong lamang at umaalingaw-ngaw na pompyang kung hindi gagamitin ng pagmamahal. Kung baga, ito law po ay isang maingay na tunog lamang at hindi isang himno
na nagbibigay sa atin ng love at ng comfort. Wala itong binibigay sa atin. Sabi ko, nabasa ko po, no? Ang universal language daw po ng tao ay love, ay English. Pero po, nung nabasa ko ito, sa tingin ko po, love ang universal language ng tao. Kasi po, meron pong mga lugar, may mga bansa po na hindi naman masyadong nakakasalita at nakakaintindi ng English. Pero po kapag ang pagmamahal po ay inilagay natin sa bawat action at sa bawat sinasabi natin, ang lahat po ay magkakaunawaan. 'Di ba? So, kung ang love po ang nangunguna, wala pong kaguluhang mangyayari. Kung ang love po ang mangunguna, hindi tayo magkaka-misunderstanding. 'Di ba? Lahat tayo magkakaunawaan. Kahit po yung mga bagay na hindi natin nauunawaan, kaya natin maunawaan kung nararamdaman natin yung pag-ibig. Kunyari po, 'di ba sabi nga yung mga kabitenyo, malakas yung pagsasalita. Sabi nila galit, pero kapag pinakinggan mo ng may pagmamahal, hindi naman yun yung maiisip mo, tama po ba? Okay, 'di ba? So para siyang sa storya ng Torre ng Babel. Napakasama na yung mga tao noon ay masasama na, they want to build a tower na kasing taas ng langit. Pero ano pong ginawa ng Panginoon? Iniba-iba po ang kanilang wika, 'di ba? At hindi sila nagkaintindihan. Natapos po ba yung tore? Hindi, 'di ba? So ganun po yung pwedeng mangyari sa atin, 'di ba? Hindi po tayo magkakaunawaan at hindi tayo mag-unite, 'di ba? Hindi tayo magiging as one. So pangalawa po, ang sabi, kung may kakayanan man ako maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman at kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ang ikalawang punto po dito na sinasabi ay maging ang mga taong nakakakita ng hinaharap, mga propesiya, kaalaman, o ang iyong pananampalataya, kung wala tayong pag-ibig, lahat ng ito ay walang halaga. Ipinapaalala nito na higit sa anuman, ang pag-ibig ay ang tunay na sukatan ng ating pananampalataya. Ang pag-ibig ang nagtutulak sa atin upang gamitin ang ating kaloob para sa kabutihan ng iba. Hindi lamang para sa sarili nating kapakinabangan. Sabi nga, di ba, hindi naman po selfish ang Panginoon. Hindi naman po makasarili ang Panginoon. He is love. God is love. Kaya dapat ganun din po tayo. Dapat natin i-share. Sa madaling salita, ito po ay nagsasabi na kung ano man, o kung ano man pong ating spiritual na kaloob, ay nagiging walang kabuluhan kung hindi natin ito gagamitin ng may tunay at dalisay na pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi makasarili, kundi nakatuon sa Diyos at sa kapwa. Ang ikatatlo po, sabi, ikatlong verse po, at kahit ipamigay ko man lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Higit sapat, hindi daw sapat, na may mabubuti tayong gawa. Kung wala naman pong pag-ibig, sabi, maaari mong ipamigay. Lahat ng meron ka, kunyari ako mayaman, o sige, sa'yo yung isang bahay ko, sa'yo yung business ko, sa'yo lahat to. Pero, wala namang pag-ibig, 'di ba? Ginawa mo lang yun dahil gusto mo, 'di ba? So, ngunit, kung ang mga ito ay hindi nagmumula sa tunay na pag-ibig, wala daw pong saysay ang mga ito. Dapat din daw po, ang intensyon natin ay mahalaga. Kunyari, ako ngayon tutulong ako sa mga tao. Tapos, pagtulong ko sa mga tao, gusto ko kasi mapicturean ako. Tapos, i-post ako sa social media para pupurihin ako ng mga tao. Yung intention po ba ay maganda? Hindi po. Yes, 'di ba? Dahil gusto mo lang maitaas ang iyong sarili. Hindi po 'yun pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal mo 'yun sa iyong sarili. At hindi po 'yun maganda. Ang tunay na spiritual na halaga ng kanyang ginagawa ay tungkol sa pagmamahal. Ang pag-ibig daw po ang pundasyon ng tunay na kabutihan. Ang tunay na pag-ibig ay may kasamang malasakit, kababaang loob, at sensibilidad. Kapag ang isang mabuting gawain ay nag-ugat sa pag-ibig,
ito po ay nagdadala ng tunay na pagpapala, hindi lang kundi pati na rin sa mga gumagawa nito. Sabi po, most of people come to God because they need something to God. Lumalapit daw tayo sa Panginoon dahil kailangan natin ng something to God. Maybe it can be blessing. Pwedeng, Lord, bigyan mo naman ako ng blessing. Lord, bigyan mo naman ako ng bagong bahay. Lord, bigyan mo naman ako ng buhay na walang hanggan. Hindi po masama yun pero po, kung yun yung ating ginagawa, wala pong love. Lahat po yun ay ginagawa lang natin o binibigay natin sa ating sarili. Wala po tayong binibigay sa Diyos. Ginagawa mo lang yun kasi gusto mo. Hindi dahil mahal mo ang Diyos. May ganun po, that is superficial love. Mababaw na pagmamahal lamang sa Panginoon. Diba? Sabi daw po katulad ng ating mga ginagawa. Diba? Kunyari, gagawa ko na mabuti. Tapos, wala naman daw pong para lang magkaroon ng sense of significance. Pero, hindi mo naman ito ginagawa dahil mahal mo ang Diyos. Kung naaalala niyo po sa story ng byuda sa templo, ibinigay niya po ang kanyang nalalabing pera o salapi, di ba? Pero po, sabi ng Panginoon, siya yung mas mayaman. Okay, i-ano natin, medyo anuhin po natin sa pagmamahal, i-connect natin. Siya ang mayaman sa pagmamahal. Kasi po, kung ano na lamang yung meron siya, yun yung buong binigay niya. Again, buong binigay niya. Hindi lang po part ng binigay niya. And it is not all about kung ano yung kaya nating ibigay at i-offer sa Panginoon o sa ibang tao. Ito po ay tungkol sa intensyon ng ating mga puso. 'Di ba? Yung intensyon ng kanyang puso ay makapagbigay sa Panginoon ng natitirang meron siya, ng lahat ng meron siya. 'Di ba? Kaya po ito ay tapat at busilak na pagmamahal. Sa madaling salita, ang pinapakita po dito ay anumang sakripisyo o kabutihan ginagawa ng tao, magiging walang kabuluhan ito kung hindi po ito nagmumula sa pag-ibig. Maaring mawala ang lahat sa mundo, pero sabi po sa 1 Corinthians 13:13, tatlong bagay ang mananatili. Ang pagtitiwala, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Sabi, pagtitiwala, ito daw po ay pananampalataya. Ito ay matibay na paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon at sa kanyang pangako kahit hindi natin ito agad nakikita at nauunawaan. Diba? Sabi nga sa Hebrews 11:1 na shinare ni Ate Jelani kanina. Pag-asa, ito ay positibong pananaw sa hinaharap na may pananaw na may magandang mangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po ayon sa ating kagustuhan. Ayon sa kalooban ng Diyos. Pag-ibig, ito ang pinakadakila dahil ito ang bumabalot sa lahat ng mabubuting bagay. Ang tunay na pag-ibig ay walang hinihintay na kapalit. Ito ay nagsasakripisyo, ito ay nagbibigay ng halaga sa iba kahit na wala pang kondisyon. So bakit nga ba pinakadakila ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay walang hanggan. Ang pag-ibig daw po ay endless. Ito ang tunay na diwa ng Diyos. Ito ang dapat mamuhay sa puso ng bawat isa magpakailanman. Ang pag-ibig ay ang pinakapayak, ngunit pinakamakapangyarihang puwersa na nagbubuklod sa tao at sa Diyos. Sa ating pang-araw-araw na buhay, ang pagtitiwala ay nagpapalakas sa ating loob sa kabila ng pagsubok. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng dahilan upang patuloy tayong lumaban sa buhay. Ngunit ang pag-ibig ang nagtutulak sa atin upang magmahal ng totoo, magpatawad, at mamuhay ng may malasakit sa iba. Sa madaling salita, ang pag-ibig ay ang pundasyon ng lahat. Kung mayroon tayo nito, nagkakaroon tayo ng tunay na kahulugan ng ating pananampalataya at pag-asa. Ano po ang resulta ng pag-ibig? Para po i-end ang message na ito, sabi po, in one of the Sunday school action songs, isa po sa Sunday school na action song, sabi doon, there is
love of Jesus that is higher than the mountain, deeper than the sea, and wider than the universe. Ang tatlo pong iyon, kung hindi niyo po alam, hindi pa po ito na completely nadidiscover ng mga scientifico. Dahil sobrang lawak niya. Yung universe, halos 2% lang. Yung ocean, halos 5% lang ang nadidiscover. Diba? Pero, isipin po natin, God's love is bigger than that. Mas malaki po doon yung pagmamahal ng Panginoon. Imagine kung ano po ang kaya pang ibigay ng Panginoon sa atin, 'di ba? A love na kayang mag-transcend o lumagpas pa sa kaya nating maunawaan. Pagmamahal ng tao para sa kanyang kapwa. As Jesus said, love Jesus with all our hearts, souls, and mind. Then love your neighbors as you love yourself. At bilang panghuli po, gusto ko pong ibaon natin itong mga salitang ito mula sa 1 John 4. Sabi, we love, nagmamahal daw tayo because God first loved us. Nagmamahal tayo dahil una tayong minahal ng Panginoon. Whoever does not love does not know God. Bakit po? Kasi nga, siya yung unang nagmahal sa atin, di ba? So, kilala natin siya dapat. Because God is love. God bless po sa ating lahat.